namin, oh, tumagilid. Bakal na yan. Ganitong pagkawasak ang inabot ng navigation and communication equipment ng BRP Datu Sanday matapos samaan ng husto ng water cannon ng mga barko ng China ang bubong nito. Tuloy ang biyahe nito sa kabila niyan at kahit pa laylay rin ang kisame at sira ang bintana sa provision area, higit na mas malaki ang tama nito sa labas sa port side ng barko, likha rin ng China Coast Guard 21555 ang dent sa mismong logo ng BFAR at sa malapit sa nguso ng starboard ng barko, pininsala rin ng China Coast Guard ang railings, tambucho sa likurang kanang bahagi nito at sa ilang air conditioning units na napuruhan naman ng water cannon. Nasa 7 nautical miles mula sa southeast ng Sabina o Escoda Shoal ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday kahapon nang bombahin ito ng tubig ng China Coast Guard Vessel 4202. Noong unay bigo nilang tamaan ng barkong ito ng BFAR kahit 3 oras nang nakikipagpatintero. Sa tila inis, biglang rumagasa palapit sa Sanday ang China Coast Guard Vessel 21551. Malapit eh! Oh! Ayan! Sinadyang banggain. Binangga po tayo ng China Coast Guard. Yan po ang 21551. Yan din po ang bumangga sa BRP Bagakay noong Lunes lamang ng madaling araw. At kanina lamang ay sabi nga natin hindi umubra yung kanilang pang-water cannon. At ito, binangga nga itong ating kinaroroonan ngayon. Sabi ng China Coast Guard, nagkasa sila ng anti-light control measures matapos ang umunoy illegal na pagpasok ng barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na nahulog sa dagat. Pero fake news yan, sabi ng National Task Force for the West Philippine Sea, sabay kondena sa agresibo at delikadong maneuvers at pang-water cannon ng China sa BFAR vessel.